Ang bahay ng laman. Si Anton, isang manggagawa sa probinsya, ay napilitang tumira sa isang napabayaang bahay na inupahan niya mula kay Aling Clara, isang tahimik ngunit mapanlinlang na landlady. Ayon sa tsismis, ang bahay na iyon ay hindi na natirhan ng higit isang dekada matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga nangungupahan. Sa unang gabi pa lang, may kakaibang amoy na agad sumalubong kay Anton, mapanghi at parang bulok na karne. Inisip niyang baka galing iyon sa lumang kisame, kaya binalewala niya. Ngunit sa gitna ng gabi, narinig niya ang tunog ng buto na kumakaluskos mula sa ilalim ng sahig. Kinabukasan, binuksan niya ang sahig gamit ang lumang martilyo. Sa ilalim nito, tumambad sa kanya ang isang masalimuot na tanawin. Mga tuyong buto, punit-punit na damit, at mga laman na tila sariwa pa, bagamat imposibleng magtagal sa ganitong kalagayan. Natagpuan din niya ang isang balumbon ng buhok na parang sinadyang italim. Isinara niya ang butas at nagpasyang tumuloy na lamang sa trabaho, ngunit pagbalik niya kinagabihan, naramdaman niyang may kakaibang dumadaloy sa bahay. Ang pinto sa banyo na noon ay laging nakasara ay nakabukas ng bahagya. Sa loob, nakita niyang ang sahig ay basa sa madulas at pulang likido, hindi tubig kundi tila dugo. Habang palapit siya, narinig niyang may marahas na kaluskos mula sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang ang mga pader ng bahay ay tila gumagalaw, parang may mga ugat at lamang gumagapang dito. Sa isang iglap, ang mga sahig ay bumuka at isang pares ng malalaking kamay na gawa sa laman ang sumunggab sa kanyang mga binti. Nagpumiglas si Anton, ngunit bawat galaw niya ay tila hinihigop ng mismong bahay. Ang mga pader ay naglabasan ng mga matang nanlilisik, tila masaya sa paghihirap niya. Sa huling sigaw niya, narinig niya ang boses ni Aling Clara mula sa itaas. "Isa ka ng bahagi ng bahay, Anton. Salamat sa pagdagdag ng laman." Nang sumunod na buwan, muling ipinaupa ni Aling Clara ang bahay. Sa pagkakataong ito, sa bawat boses ng mga bago niyang nangungupahan, may pabulong na halakhak na nagmumula sa mga pader. Ang kamay sa bintana, isang nakakatakot na kwento ng paaralan. Si Joanna ay isang guro sa isang lumang paaralan na matagal nang kinatatakutan ng mga naninirahan sa paligid. Isang gabi, ang mga guro ay nag-aayos ng mga silya sa paaralan para sa susunod na araw, nakarinig sila ng kakaibang kaluskos mula sa isang bintana sa pinakamataas na palapag. Isang mahinang tapik ang nagpatigil sa kanila. Nang lumapit sila sa bintana, nakita nila ang isang malaking kamay na dumapo sa salamin. Malaki, itim at puno ng mga kuko na parang kumakapit. Ang mga guro ay nagtakbuhan papalabas, ngunit si Joanna ay naiwan sa likod. Nang mag-isa na siya sa loob, naramdaman niyang ang malamig na kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang leeg. Paglingon niya, nakita niyang isang maitim na nilalang na may malaking mga kuko at walang mata, ngunit may isang ngiti na abot sa kanyang tenga. "Akin ka na," bumulong ang nilalang habang ang kamay ay dumapo sa kanyang mukha.
Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Joanna sa salamin ng bintana, nakangiti, ngunit ang mga kamay ay nakabukas at puno ng dugo. Ang misteryosong antigong tindahan ng laruan. Si Lila, isang kolehiyalang mahilig sa mga kakaibang bagay, ay nadala sa isang antigong tindahan ng laruan sa isang liblib na bayan. Pagmamayari ito ng isang misteryosong matandang babae na si Aling Marta, kung saan niya matutuklasan na ang manika ay nabubuhay at nagdala ng kahindik-hindik na babala at misteryo. Pili ka ng gusto mo, iha. Ngunit tandaan mo, ang bawat laruan ay may kasamang kwento, sabi ng matanda, habang nakatingin sa kanya ng may halong babala. Napukaw ang atensyon ni Lila sa isang manikang may punit-punit na damit at basag na mukha. Kakaiba ito, sabi niya habang inaabot ang manika. Agad namang ngumiti si Aling Marta. Sige, sayo na yan, pero ingat ka. Nang gabing iyon, inilagay ni Lila ang manika sa kanyang study table. Ngunit habang natutulog siya, nagising siya sa tunog ng marahang tapik sa sahig. Tumambad sa kanya ang manika, nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama, kahit sigurado siyang iniwan niya ito sa mesa. Pinulot niya ang manika at ibinalik sa lamesa. Ngunit habang natutulog siya ulit, naramdaman niyang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang pisngi. Napabalikwas siya at nakita niyang nasa tabi na ulit ng kanyang unan ang manika. Kinabukasan, binalikan niya si Aling Marta. Bakit ganito ang manikang ito? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Tumawa ang matanda, ngunit walang kasamang saya ang tinig nito. Sinabi ko na sayo, bawat laruan dito ay may kwento. Ang manikang yan? Dating pagmamayari ng isang batang gustong-gusto ang maglaro, pero hindi siya natuto kailanman ng salitang tama na. Nang bumalik si Lila sa bahay, natagpuan niyang puno na ng sugat ang kanyang mga kamay, tila may nanakal sa kanya habang natutulog. At sa lamesa, nakatayo na ang manika, nakangiti, habang may hawak na maliit na papel na may nakasulat. Gusto mo pa ba maglaro?